Hello, what's up guys? Welcome to another episode. So, naisip ko tong episode na to kasi para lang maano ko yung consistency ng podcast. So, isa itong gagawin natin na episode na Outbeat Share Podcast. Yan, so mag-share lang ako ng mga personal thoughts ko and then yung mga ganap, you know. And then this episode mapapakinggan nyo sa mga paborito nyong podcast platform, especially Spotify, Google Podcasts, Amazon, and etc. And then i-upload ko din to sa mga social media mainstream like YouTube, and then sa Facebook page namin, just Outbeat Session. So yun, naisip ko lang na para ma-sustain ko lang yung every week meron kaming upload kasi kami kasing mga co-host ko hindi naman lagi connected yung mga schedule namin, you know. And today's episode gusto ko lang i-share yung yung experience ko nung 2022, yung last na uwi ko ng Pilipinas. So pabalik ako rito. Lagi hindi ko siya makalimutan kasi yung istorya na yun Kasi nakikita ko lang siya sa mga reels sa YouTube, Facebook, and then nangyari sa akin. And ganito kasi yung nangyari. So pag-uwi kasi ako ng Pilipinas, as much as possible wala talaga akong dala. Ako kasi ugali ko, especially sa family ko, hindi ako masyadong may dala na pasalubong. And then ang ginagawa ko kasi pag nandun na ako sa Pilipinas, dadalhin ko sila sa supermarket like SM, and then they can get whatever they want, you know. So sky's the limit kasi may credit card naman. So nasanay ako ng ganun. So nung pauwi ako ng Pilipinas, pabalik na ako dito sa California. Ang nangyari, hindi naman ako nasita nung umuwi ako ng Pilipinas. Kasi kung ano yung dala ko nung umuwi ako ng Pilipinas, yun din ang dala ko pabalik. Dahil ayaw ko yung masyado maraming binibit-bit Kasi yung mga pushcart, binabayaran din yun So nung pabalik na ako dito sa California, sa LA, nasita ako ng front desk. Kasi bago ibigay yung ticket mo and then yung seat number mo, kailangan iwiin yung mga gamit mo, di ba? So meron akong dalawang boxes na tig 50 pounds, and then meron akong dalang isang malit na hand carry na 25 pounds, and then meron akong backpack. Nagka-problema ako dun sa dalawang 50 pounds. Yung isa kulang sa 50 pounds, yung isa sobra sa 50 pounds. So sinita ako nung sa front desk. Sabi niya hindi po namin pwede accommodate tong box na to kasi sobra sa weight. Sabi ko, ma'am, baka pwede nyo na i-consider to kasi yung isang box ko naman kulang yun. So kung ililipat ko pa dito to, sisirain ko pa yung tape. So another tape naman, that time wala akong dalang tape. Sabi ko, kung sisirain pa natin tong tape na to, another tape na naman, and then yun din lang yung ibabawas ko dito sa sobra na 50 pounds boxes ko. Pag nilipat ko, magiging even lang naman yun So nagagalit siya. Hindi. Pinipilit niya yung authority niya na hindi talaga pwede. Which naiintindihan ko naman. Kasi ang allow kasi sa airlines, sa individual, yun nga, dalawang 50 pounds, and then isang 25 pounds, and then isang backpack. So sa visit ko, binaklas ko, and then yung iba, pinamigay ko doon sa mga staff doon kasi nga hindi nakasya doon sa isang 50 pounds. So napamigay ko ata
4 na Levi's na pantalon. So tuwan-tuwa yung mga nandun sa NAIA. So hindi ko talaga makalimutan yung time na yun kasi hindi ko magets yung parang hindi ko magets yung sense na bakit gusto niya ilipat ko pa, ipilit ko, nasiraan ko yung box para ilipat lang to sa isang box. Same din lang naman yung situation, dadaling ko pa rin naman siya pabalik dito sumobra lang yung isang box. So siguro ang experience ko lang doon yung parang siya, yung tawag doon, power trip. Ganun naman talaga di ba? Pag nasa position ka, talagang ikaw yung ikaw yung masusunod di ba? Kaya lang yung consideration, di ba, dapat kayo guys, ano bang sa inyo about doon? Kasi nangyari din ba sa inyo yun? Di ba parang there's no sense na ililipat ko tong kapiraso na pounds para lang mag-even lang yan, idadaling ko din naman yun. And then beside, paron naman tayong Pilipino, bakit yung pauwi ako ng Pilipinas, hindi ako nasita ever nung pabalik lang ako dito sa Amerika. Doon ako nasita kung sino pa yung Pilipino na na nandun sa front desk, yun pa yung nanita. So yun, share ko lang kasi nga di ko makalimutan yung experience na yun. So yun lang. So comment down below guys kung na-experience nyo ba yun, or anong sa tingin nyo, saan ba humuhugot yung sa front desk nakausap ko, bakit kailangan niya ako i-force, no? Yung parang yun, wala na bang consideration? Well, alam ko naman bawal is bawal, but konti lang namang difference, diba? So comment down below guys. So see you on the next outbeat session. Share. Peace.